Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Walang katulad, biyaya mo, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat.
biyaya mo, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Dumaloy ka sa puso ko, Panginoon. Dumaloy ka sa puso ko, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Dumaloy ka sa puso ko, Panginoon. Dumaloy ka sa puso ko, Panginoon. Dumaloy ka sa puso ko, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Dumaloy ka sa puso ko, Panginoon. Dumaloy ka sa puso ko, Panginoon. Dumaloy ka sa puso ko, Panginoon. Magandang umaga po. Magandang umagang punong-puno ng pagpapala ng ating Panginoon. So today po is our supposed to be our Saturday Live Alive. Pero since po yung mga nakabook po, yung mga naka-schedule, hindi sila makakapunta dito. So ginawa po nating Saturday Patriarchal Day. So marami pong mangyayari mga kapatid. Exciting po yung mangyayari sa Patriarchal Day natin. Kaya po stay tuned. Huwag po kayong umalis dyan. At mag-enjoy po tayo sa gagawin ng ating Panginoon sa umaga na ito. Meron din pong sinasabi na napakagandang pagmasdan, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So makisaya po tayong lahat dito. So bago po ang lahat, babati muna ang ating VOTD, si Sister Marivic Barrios. Siya po yung wife ng ating pastor na si Pastor Tony Barrios. Sister Marivic. Good morning, Jesus. Good morning din, Sister Linda, sa umagang ito. Gayon din sa inyong lahat na mga kapatid ko na patuloy na sumusunod o sumusubaybay sa ating Good Morning, Jesus. Thank you, Lord. Kumusta po kayo dyan? So bago po ang lahat, tayo po ay dumulog sa trono ng ating Panginoon. Salamat po, O Diyos. Panginoon, maraming salamat po na araw-araw po nakikita namin ang grasya at awa mo sa amin pong lahat. Salamat, O Diyos, ngayon pagkakataon na itaas po namin ang live streaming na ito. Kontrolin mo po lahat ang magaganap, Panginoon. At gusto namin pong itaas sa inyo ang aming presidente. Bigyan mo po siya, tulungan mo siyang makinig sa mga instructions mo, Panginoon, para sa ikabubuti po ng bayan. At yung mga cabinet members, yung mga government officials, Panginoon, nawa po, hindi po sila makasarili sa kanilang mga desisyon, kundi po yung desisyon nila ay manggagaling po sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, na ikaw ang aming Ama. Wala nang iba, wala kang katabi. You are the only one true God na aming sinasamba. Sa ngayon, Panginoon, ikaw po ang humipo sa puso ng bawat isa. At Lord, tinataas din po namin ang aming mga Comfy family sa buong mundo na nakikinig ngayon. Tulungan mo din po silang buksan ang kanilang puso para maintindihan kung ano po yung mensahe na ipagkakaloob mo sa amin sa araw nito. Maraming salamat po for being our God. In Jesus' name, amen. Amen. Thank So, you, Lord. Sister Marivic, ngayon po tawagin natin si Sister Marivic
sa message po na galing sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoon. Una po, binabati ko yung mga kapatid ko na sila Sister Chon at si Sister Tess na malimit po silang manood. Hopefully, alam nila ngayon na ako ngayon ang guest kasi hindi ko naman sinabi. Siyempre, surprise. Kaya salamat po sa Panginoon. Ang akin pong verse today ay sa Psalm 43 verse 4 and 5. Alam nyo po, medyo medyo kakaiba. Gusto ko kasing unahin dito yung verse 5 bago po yung verse 4. Sabi po dito, bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos, ko't tagapagligtas, itong aking pagpuri sa Kanya ko ihahayag. Sa verse 4 po, sa dambana mo o Diyos, ako naman ay dudulog. Sa yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aki alpay, magpupuri akong lubos, buong lugod na awit ako sa Diyos na aking Diyos. Alam nyo po, may awitin din itong binigay sa akin, Lord, kaya lang sabi po ng asawa ko na ako, wag na lang daw. Awitin mo na. Kasi hindi pwede talaga kasi ako umawit na ako lang. Ayaw nila akong tulungan, so hindi ko na lang po aawitin. Purihin po ang Panginoon. Nakakatuwa po kasi nakaranas na po ba kayo ng kaba na hindi naaalis? Parang ako po, yung BOTD ko ngayon, tapos yung support ko kay Pastor, parang sabi ko, ang hirap naman na parang lagi kang kinakabahang tuloy-tuloy na hindi naaalis hanggat hindi natatapos yung task na binibigay sa'yo ng Panginoon. Alam nyo po, naalala ko nung nagtrabaho po ako sa abroad, namatay po yung tatay ko. Alam nyo, naranasan ko yung kaba na nasa dibdib na hindi nawawala, na minsan nagigising ako sa madaling araw kasi pumipitik yung plancha na hindi ko na-off. Yun po yung sobrang kaba dahil gusto kong umuwi, hindi ako makauwi dahil yung boss ko po nasa London, yung pipirma ng release ko. So, sobrang hirap po pero salamat nga po sa Panginoon kasi, di ba, salamat sa Diyos na nandyan siya lagi kasi during that time, nasa Compi na po ako at kilala ko na po ang Panginoon, kaya lang hindi ganun kakilala ng gaya ng dati. Ngayon, kasi lately, naramdaman ko na naman po yun kasi di ba nakakalungkot tong pag nag-GCQ parang, yay, parang libre na ang Pilipinas sa virus. Pag nag-ECQ parang, oops, parang ang dami na namang virus na huwag kang aapak sa labas, magkaka-virus ka. So, syempre, sa case ko po kasi, mahirap sa case ko dahil may anak po ako na nasa labas po siya araw-araw. So, doon po dumadating pag nag-ECQ, kinakabahan ako lagi, parang feeling ko nandyan yung virus sa paligid. Pero salamat po sa Panginoon. Kasi yun nga po yung sabi nga sa akin ng Diyos, kasi sinagot nga ako doon sa nararamdaman ko, bakit ka nga yung nababahala? Bakit nga ako nababagabag or nahahapis? Nandyan nga ang Panginoon, di ba? Kaya lang minsan, sa totoo din lang po, nakakalungkot minsan kasi kung meron sa yung nagbabalita na negative, alam mo yung hindi siya magandang magbalita o mag-announce. Kasi ang nangyayari, imbis na, hindi, wala yan. Kasi kung maaalala nyo pag si Sister Ria, ano ba kayo, virus lang yan? Oo nga, virus lang yan. Pero nakakatakot pa rin, di ba? Pero si Sister Ria kasi, pag siya nag-asasabi, ano ba kayo, virus lang yan? Kahit kinakabahan siyang virus lang yan, nandun pa rin yung puso niya na, ano ba kayo, mas malalaki si Lord, mas magaling si Lord, di ba? So, salamat sa Panginoon. Kasi nga, eto nga, ang nakita ko kasi dito, kailangan yung hope natin nasa Panginoon, di ba? Kaya sinasabi niya, ano ka ba? Kala ko ba kilala mo na ako? Bakit ka pa rin nababahala? Bakit ka pa rin nahahapis? So, kailangan palaging dun tayo sa Panginoon aasa. Kasi, pag hindi ka umasa sa Kanya, talagang lagi kang mababahala. Parang ngayong araw na to, sabi ko parang magsi-CR na naman ako sa kaba ko. Kasi mamaya ako pa rin ang continuation. Parang gusto ko nga sabihin sana si Pastor hindi na sinama yung family, di ba? Joke, Pastor. But anyway,
Yun yung nakita ko kasi dito sa sa memory, sa verse of today ako. Tapos po, yung pangalawa nga, yung pananampalataya. Yung ang kwento ko kanina sa inyo, paano ako uuwi? Kakapadala ko lang ng pera, so wala akong pera, wala akong pambiling plane ticket. Pero kumilos doon ang Panginoon na may nagpahiram sa akin na kaibigan lang nung kasama ko sa bahay, pinautang niya ako ng pamasahe para makauwi. So, paano siya magtatas? Uwi na nga ako, hindi ko siya babayaran, di ba? Pero, binayaran ko po siya. So, ganun kasi kumilos ang Panginoon na kahit nasa ibang bansa ka, pagkasama mo ang Panginoon, siya rin naman ang Diyos natin doon. So, ano pa po bang makikita mo doon? Kasi dito, sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog, yamang galak at ligaya ang sa akin dulot. So bumalik tayo sa Panginoon. Pag nakaramdam tayo ng mga bagay na yon, kailangan bumalik tayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kaligayahan. Kaya salamat po sa Panginoon na nung nakaraan po, kailangan po kasi talagang yung relasyon natin kay Lord, yung kilalang-kilala mo siya. Naalala ko po tuloy, konting sharing lang. May nag-share po kasi na may nagpadala sa kanya ng medicine. Sabi ko sana all. Alam nyo, narinig ako ng Panginoon kasi yung pinadalhan ng medicine, shinare niya sa akin. Hindi niya naman alam na sinabi ko sana all na bibigyan. So, salamat sa Panginoon kasi si Lord, kilalang-kilala niya tayo. Hopefully, kilala din natin ang Panginoon. Tandaan po natin, ang Word of God will always give us peace. So, kailangan, pag nawawala na po ang ating kapayapaan, tayo po'y muling bumalik sa Kanya. Tayo po'y magbasa, kausapin natin ang Panginoon, para po ang kapayapaan, ang galak at ligaya ay bumalik sa atin. Salamat po sa Panginoon. Thank you, Lord. Alam niyo po itong word ni Sister Marivic, hindi po siya naiiba sa nararanasan po natin ngayon. Sabi po ng psalmist, "Why are you downcast, O my soul?" Bakit disturb ang aking pakiramdam? Bakit ganito intense po yung pakiramdam niya na ang kanyang hindi na po niya maintindihan kung bakit ito. So, kung babasahin po ninyo to, 3 times po sinabi yung, bakit nadi-disturb yung spirit ko? Bakit ganito yung pakiramdam ko? Kung babasahin po natin sa chapter 42, tapos itong chapter 43, 3 beses pong binanggit ng psalmist na bakit ganito yung pakiramdam ko na hindi maganda, disturb na ako, wala na akong peace. So, nangyayari din po sa ating kapaligiran kasi po yung naging problema po dito ng psalmist na napapaikutan siya ng mga tao na injustice, yung mga mockers, yung mga nagsasabing hindi totoo. Ganun po, sinasabi po dito ng mga tao sa paligid niya, sabi niya, asan yung Diyos mo? Bakit wala siya? Ba't ganyan ang nangyayari sa amin? Ito, ang saya namin, tapos ikaw ganyan ka. So, ganun po ang nararamdaman niya. Pero mayroon akong na-discover, bakit kaya sabi niya, "Why are you downcast, O my soul?" Alam niyo po kung bakit? Siya po ay nag-focus sa kanyang pakiramdam, sa kanyang emotion, sa kanya pong mga sinasabi ng paligid. Mineditate niya at nilagay niya sa kaisipan, kaya po yung kanyang kaisipan ay naging disturbed. Wala na po siyang makitang maganda sa kanyang kapaligiran. Naalala ko din po si Asaph sa Psalm 73. Ang dami niyang tinignan sa paligid niya, kinumpara niya, bakit sila yumayaman, hindi naman sila Kristiyano, bakit sila ang lalaki ng bahay, at ang healthy nila, hindi sila nagkakasakit. Until, sabi ni Asaph, until I went back to the temple of God, now I realize na mayroong kaihinatnan itong mga tao sa paligid ko. Ganon din po itong sa Psalms 43, nakalagay din po dito, na sabi niya, Lord, ipadala mo ang iyong light, ipadala mo yung katotohanan para ito i-lead ako back to your presence, to your temple. E naalala po ba natin yung Psalms 119:105?
nasabi doon na ang salita ng Panginoon ay ang ilaw at ang mag-guide sa ating papupuntahan. Dito rin po, sinabi nung psalmist, padala mo at i-lead ako sa iyong templo until nagkaroon po siya ng, kasi ang nangyari po dito sa kanya, meron pong yung tinatawag na despondency, masyado nang dry yung spirit niya, masyado na pong hindi niya alam kung saan pupunta. Pagkatapos na inano po niya, in-examine niya yung kanyang mga thoughts, yung kanyang pakiramdam, hanggang sa nag-conclude po siya, nakapunta siya doon sa convocation na hiningi niya ang tulong ng Panginoon. So tayo din po, kung medyo meron tayong mga sitwasyon sa gitna ng nangyayari sa atin na hindi natin maintindihan, nadi-disturb din po yung ating pag-iisip. Kaya nga po sabi ni St. Paul, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin po nito, tanggalin na po yung mga bad news at palitan po natin ng good news, which is the Word of God, at ito po yung maglilid sa presensya ng Panginoon nang sa ganon mawala po yung bagabag sa atin. Ganon po yung nangyari dito. Kasi dun sa last, sa verse 5 po ni Sister Marivic, nakalagay dito na sabi niya, kinausap niya kasi yung sarili niya sa verse 5, why are you in despair, O my soul? Kasi nakafocus siya dun sa kanyang pakiramdam. And why are you disturbed within me? Sinabi niya sa sarili niya, pero siya din po yung nagsabi sa sarili niya, in-encourage niya yung sarili niya, hope in God, for I shall again praise Him. So tayo din po, kung nakakaranas tayo ng ganon, hope in God. Kasi siya lang po ang magbibigay sa atin ng katahimikan. Thank you, Lord. So, Sister Marivic, pumunta naman tayo sa, it is your birthday today, mga kapatid. So, hindi lang po celebrating your birthday, but remembering na si Lord ay inilabas tayo dito sa mundo for a purpose. Kaya po, kami po ay sama sa inyo sa pag-celebrate ng inyong kaarawan po ngayon. So, una po, mayroon po tayong tatlong magse-celebrate ng birthday sa Illinois. At ito po, si Brother Andre De Luna. Ito po ay anak ni Sister Mitz at saka ni Brother Ramil. Pangalawa po, ito po yung apo ni Sister Trining. Anak ni Sister Reds at saka ni Brother Ed, si Jeremy Gines. At ang pangatlo po dito, apo ni Pastor Fred, si Jonas Magpantay. Happy birthday. Ay, magpayo. Happy birthday. Happy birthday. Apo po ni Pastor Fred. Tapos si Sister Flor de Lisa Lim. Happy birthday, Sister Flor de Lisa. At saka si Christina Rakuzal, sister po ni Sister Kat. Happy birthday! Tapos po, si Pastor Jesse Licardo ng FTFC ng California. Maligayang pagbati po sa inyo. Happy birthday! Kaarawan. Isang bagsak lang, Brother Arnold. Sister Maribel, happy birthday! Usapan natin isang bagsak. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord shine upon you. Happy birthday to you. Maligayang kaarawan po. Yung pong unang kanta kanina ay Biyaya Mo'y Sapat. Memory verse. Oo. Sige.
So, itutuloy ko na nga po muna ito bago memory verse. Nasabi ko na, yung first song po natin kanina, requested by Brother Ernie Akayan, Biyaya Mo'y Sapat. So ngayon po mga kapatid, ito pong memory verse, wag lang ninyong i-memorize. Understand it at paulit-ulit po na araw-araw i-memorize po natin to. Tapos tanungin natin sarili natin, ano kaya ang pinaparating ng Panginoon sa atin ngayon? So Sister Marivic, yung memory verse 1 and 2. So Psalm 119, verse 11, Thy word have I hidden in my heart. Ay, Proverbs 3. Proverbs 3. Proverbs 3, verse 5 and 6, Trust in the Lord with all your heart, not lean on your own understanding, but in all your ways, He shall direct your path. Actually, itong pinakamahirap sa akin mag-memory. So Psalm 119, verse 11, Matthew 4:4. Okay. Sorry, Lord. Live Matthew tayo, Sister 4:4. It is written, man does not live by bread alone, but in every word that proceeded out of the mouth of God. Oh, kasi iba-iba tayo. So yun na yun. Kasi sinabi niya na, di ba, natatarantalan, that proceeded from the mouth of the Lord. So, ang 3 and 4 si Sister Linda na. Mas mahirap. Yan. So, ulitin natin, Sister Babic, tayo dalawa. Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. Not lean not in your own understanding, but in everything acknowledge God, and He will direct your path. Matthew 4:4, Jesus said, It is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God that proceeded out of the mouth of God. Tapos ito pong Psalms 113 verse 11. 19. Live po talaga tayo, kapatid. Psalms 119 verse 11, Thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against Thee, O Lord. Tapos yung last po natin, Isaiah 26 verse 3, You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, for he trusts in you. So mga kapatid, ano natin to, araw-araw, ibigkasin natin to, i-memory verse, tapos ilagay natin sa puso natin, para nang sa ganon, hindi po mawala. Maski mawala na yung Bible ninyo, at least yan pong mga memory verses natin ay nasa sa atin po. Thank you, Lord. So, second song po, ang second song po natin. Ang second song ay I request ni Brother Jojo Rosilio nung una pa man. Ayan. Pakinggan Salamat po sa natin. Panginoon.
naghahayag, pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. Pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. Ayun, napakagandang awitin po. So mga kapatid, nire-remind po namin kayo tomorrow sa ating Sunday Fellowship. Mag-i-start po tayo ng 8:30. So, imbitahin po ninyo yung mga kasambahay para sama-sama tayong magpuri at makinig sa mensahe ng ating Panginoon. So, meron lang pong tip na naisip ko lang po kagabi. Ito pong COVID na to, kailangan everyday, or a suggestion lang, everyday dapat mayroon kayong goal na natatapos. Aside from yung pagtulog, panood ng TV, paglinis, alam nyo po, maganda, araw-araw magplano kayo. Ano ba yung goal na hindi ko pa nagagawa, na gawin ko? Yun po yung gawin ninyo para hindi tayo mainip. Alam nyo po, ang isang goal na maganda po, na naisip ko kagabi, nawa bago dumating yung vaccination po natin, nawa matapos nating basahin ng Biblia from Genesis to Revelation. Gawin niyo pong goal yun every day. Basta sabihin mo sa sarili mo, kailangan bago ma-vaccine ako, matapos ko nang basahin itong Bible na to. So mga kapatid, sa ating pong third song, Sister Marivic, ang third song natin. Ayan po. Purihin po ang Panginoon. No? Ang ikatlong awit ay nirequest po ni Gio Pugay, We Magnify Your Name. So Thank pakinggan you, po natin. Ta, Sister Marivic. Live tayo, Sister Marivic. Sabi Thank ko you, sa Lord. kanya, kanya yung third eh. Thank you, Lord. The Lord is great and to be highly praised. The Lord is near to those who call upon His name. You will succeed, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. The Lord is great and to be highly praised. The Lord is near to those who call upon His name. You will succeed, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever
morning, Jesus. It's Saturday is Patriarch's Day. Purihin ang Panginoon. Oh, nagulat ba kayo? Hindi masyado. Pastor. So, good morning, Jesus. Purihin at pasalamatan ng ating Panginoon. Aking anak. Good morning, Jesus po sa inyong lahat. Pakilala ko po sila. So, ito po ang aking sister wife. Ang tawag ko ngayon sa kanya ngayon is si Maria Victoria. At ito naman po, ang aking bunsong anak, si John Nicodemus. Nicodemus po talaga siya. So, salamat po sa ating Panginoon. Okay. So, dito po sa aming pag-aaral na ipagkakaloob, mga kapatid, nais ko muna pong ipakita ho sa inyo ito pong awit na ipinagkaloob ng Panginoon sa ating lahat. Nag-compose po kasi ho nito si Sister Sally. So ito po ay naisulat po ni Sons of Korah. Panoorin po muna ho natin bago ko ibahagi po ang kahulugan po ng awit 84. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwells in the tent of the wicked. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwells in the tents of the wicked. The Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. Good things that withholds from those whose walk is blameless. Blessed is the one who trusts in you. How lovely is your dwelling place. Blessed are those who dwells in your house. Day and ever praising you. How lovely is your dwelling place. Blessed are those who dwells in your house day and ever praising you. Your dwelling place. Blessed are those who dwells in your house day and ever praising you. Oh, lovely is your dwelling place. Blessed are those who dwells in your house day and ever praising you. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere.
Himpo at pasalamatan ng ating Panginoon. Ang author po nung awit 84 ay tinatawag ko The Sons of Korah. Sino po ba ang The Sons of Korah? Siya po yung temple assistant. Temple assistants. Salamat at nakilain ng ating Panginoon. Kumbaga para bang sa panahon ho natin ho ngayon, sa mga gawain ho natin, sa mga mission house ho natin, sila yung matatawag ko po na yung mga coordinator. Salamat sa ating Panginoon at sila po yung ating mga nakakatuwang. Higit na lamang din yung mga kapatiran ho natin na tumutulong sa templo ho ng ating Panginoon. Nandiyan yung mga nagtatawag, naglilinis o nagpupunas man. Yan po yung matatawag ho natin ng mga temple assistant, katulad po ni Sons of Korah. Dito po sa Psalms 84, awit 84, may dalawang bagay po dito na pinapakita, yung theme na tinatawag. God's living presence is our greatest joy. Pangalawa, His radiant presence helps us grow in strength, grace, and glory. So salamat po sa ating Panginoon. Pinabagatan ko nga po ito na longing to be with God. Longing to be with God. Kumusta po ba ang ating paglilingkod sa ating Panginoon? Salamat sa kabila po ng pandemic na nangyari ho sa buong mundo, sa bansa ho natin. Napakabuti pa rin talaga ho ng Diyos kasi hindi niya tayo pinagkukulang. Patuloy pa rin niya ho tayong pinagpapala sa pakikinig ng mga mensahe mula ho sa Kanya, katulad po ng ginagawa ho natin ho ngayon, mga kapatid. Diyan po, sa Psalms 84, meron pong mga bagay na napakahalaga na dapat ho nating maunawaan. Kasi doon po sa awit 15 o Psalms 15, meron po isang katanungan ho doon, yung God's requirements. Ano ba itong God's requirement? Kaya yung isang katanungan doon, Lord, who may enter your temple? Sino nga ba makakapasok sa kaharian ho ng Diyos? So may mga ilang bagay po na ipinapakita ho dyan. Una, yung who obey God in everything. At ito po yung mga tao din na do what is right, who do not slander others. At isa pa po, dyan sa lumang tipan, dyan po sa Micah, Kabanata 6, talata 8, may tatlong bagay din po na requirements ng ating Panginoon. Una po yung to do what is just, to show constant love, and to live humble fellowship with God. Ito po yung maganda eh. To live humble fellowship with God. Ano ho ba ito? Ito po kasi ang nais ng Panginoon, yung tayo po ay makapakinig, makadalo ng kanyang mga gawain o pagtitipon. Kaya nga ho dyan sa awit 84, may pagpapala po na binibigay po yung ating Panginoon. Una, yung tinatawag ho natin na the blessing of dwelling. Yung pagpapala na malahalo ho tayo sa ating Panginoon o sa kanyang gawain. Meron po ritong karanasan yung aking sister wife. Purihin po ang Panginoon. Sa awit 84 po, verse 4, sabi dito, mapalad ang masasabing sila'y doon tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggang. Kung hanggang ngayon po ay hindi pa ninyo nararanasan yung blessing, indwelling, tayo pong mga manggagawa na naririto na nakatira sa dwelling place ng Panginoon, ay magtanong po kayo sa inyong sarili, bakit kayo hindi maligaya? Kung titingnan po natin, ang buhay po sa labas ay napakahirap sa panahon ngayon. Dito po, minsan, nakakapagsabi lang tayo ng bakit ito ang ulam ay dahil sa sawang-sawa na tayo sa masarap na ulam. Pero alam niyo po, napakalaki ng
porsyento na tayo po ay napakapalad sa naninirahan sa templo ng Panginoon. Pagkat alam natin na ang naninirahan sa templo ay provided ng Panginoon. Sabi nga po sa Psalm 15, di ba? Sino ang makakapasok sa templo? Actually, akin yung sinabi ni Pastor, di ba? Natataranta na po siya. So sa Psalm 15 po, sabi niya, O Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyong templo? Sinong karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Alam niyo po, medyo mahirap po yung pumasok sa templo. Kahit po dito sa center, sa Compi Center, mahirap pong pumasok, parang ang saya-saya, parang andali. Pero ang totoo, pag pumasok po kayo dito at manirahan, kayo po'y full-time worker. Full-time worker, hindi nagwo-work sa labas. Nagwo-work kayo ng full-time sa Panginoon. So, hindi po ganun kadali, lalo na't kung kayo sanay na mamuhay sa labas. Meron nga pong manggagawa dati, unang-una niyang tumira dito, alam niyo po, iyak siya ng iyak lagi. Uuwi na ako. Sige, uwi ka. Iyak ng iyak palagi, siguro 2 buwan, 3 buwan. Sabi ko, umuwi ka na. Diba? Iyak ng iyak. Ngayon, ayaw na umuwi. Mahal daw pamasahe. So mga kapatid, hindi ganun kadali pag hindi ka pinili ng Panginoon. Pero ang nakakatuwa po kasi, maaaring, sinabi naman na ni Pastor kung sino ang makakapasok, diba? Sabi nga po niya, kung babasahin nyo yung Psalm 15, lahat ng verse, sabi, ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay. Tandaan mo, masunurin sa lahat ng bagay na parang kahit ayaw mong sumunod kasi ayaw ko, hindi. Ang sabi, ang taong masunurin sa lahat ng bagay na sinasabi ng Panginoon. Laging gumagawa ayon sa katuwiran. Hindi sa kamalian, mga kapatid, katuwiran. So parang ang hirap-hirap, naalala ko may isang manggagawa pag nagtatalo kaming dalawa. Hindi, Ate Beck, ganito kasi yun. Sa labas, ito kasi ang procedure. Sabi ko, sige, para pag tugma tayong dalawa, eto na lang tayo. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Ano ba ang sinasabi ng Biblia? So, hindi na siya iimik. Kasi tama siya sa procedure sa labas, sa office procedure sa labas. Pero pag sinabi na sa Biblia, hindi tayo mananalo sa Biblia. So, doon nagtutugma na kami. So, kailangan, laging gumagawa ayon sa katwiran. So, mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. Kasi mga kapatid, halatang halata pag di tayo nagsasabi ng katotohanan. At alam natin na ang Panginoon alam niya lagi ang katotohanan. Ang kapwa'y di nagkakalat ng kasinungalingan. Yun po yung lying, napakagalit si Lord sa sinungaling. At di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Minsan kaibigan na natin, ginagawan pa natin ng masama. So mga kapatid, tanggalin natin yon pagkat yun ang sinasabi ng Panginoon. Para tayo ay madaling makapasok. Baka kasi, na-imagine nyo po ba ang buong katawan nyo nakapasok na sa langit, yung bibig nyo nasa labas. Parang hirap kasi ang nipis ng bibig unless makapalang labi mo. Pero kailangan lahat, hindi lang, ano pa po ba ang itinatakwil ng Diyos ay di niya pinakikisamahan. So, huwag tayong makikisama sa mga masasamang tao, di ba? Bawal yon. Parang naalala ko po tuloy yung sharing na may kapatid tayo, coding yung kanyang sasakyan, sabi niya, bulagin niyo po yung pulis. Di ba? Binulag pa yung pulis, yan ang atong may mali. So, mga kapatid, dapat umayos-ayos din tayo. Sabi pa po, siya'y tapat sa pangakong binitiwan. Ito po, matindi po to. Siya'y tapat sa pangakong binitiwan kasi kung di po tayo tapat, ang Panginoon ay palaging tapat. So, sumunod po, di nasusuhulan para ipapahamak ang walang kasalanan. So, ibig sabihin, yung bribery, hindi po tayo dapat nagbibigay ng suhol sa anumang bagay na ginagawa natin. So, yun po ay yung mga bagay na paano tayo, di ba napakahirap pumasok sa templo ng Diyos, pero alam nyo mga kapatid, nakakatuwa po kasi meron po sa akin ibinigay ang Panginoon na ang templo kasi po mismo ang Panginoon, pero tinatanggap niya ang lahat ng taong nagsisisi at makasalanan. Kailangan pong manumbalik lamang tayo para makapasok tayo sa Panginoong Jesucristo. So, mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. At ang isa pa nga po, mapalad ang pumaparito sa ngalan ni Yahweh ay pinagpapala. Mula sa templo ang pagpapalay kanyang
tatanggapin. So mga kapatid, ang lumalapit sa Diyos, laging pinagpapala niya. Amen. So, purihin ang ating Panginoon. Yun, napakinggan ho natin mga kapatid ha. Totoo, napakapalad pala ang lumalapit sa ating Panginoon. Hindi po sa kanyang mga gawain. Kaya yung mga nagsasabi na ayokong pumunta dyan, wala namang mahita dyan, wala namang pagpapalang matatanggap dyan. So pinapakita nga po na sa aklat ng Awit 118, talata 26, Blessed is he who comes in the name of the Lord, for this temple we bless us. The blessing of dwelling. Yung pangalawa po na makikita ho natin dyan, yung tinatawag ho natin na the blessing of desiring. Doon po sa Awit 63, ito po ay nalikha ng ating kapatid na Alan Cabral. Awitin ko muna yung ilang mga linya ho doon. Sabi po dito sa awit na yan, O God, you are my God, and I long for you. My whole being desires you, like a dry and worn out, waterless land. My soul is thirsty for you. Let me see you in the sanctuary. Let me see how mighty and glorious you are. Your constant love is better than life itself, and so I will praise you. As long as I live, I will raise my hands to you in prayer. My soul will peace and be satisfied, oh God. You are my God, and I long for you. So purihin po ang ating Panginoon. The blessing of desiring. Alam niyo po, nung ibigay po ito sa ating kapatid na Sister Sally, natanong ko siya, paano naipagkaloob ni Lord yan sa iyo? So at that time pala, nung magturo pala ang ating Pastor Alex, natuwa siya, higit na lamang itong Psalms 84. So nagkaroon siya ng desire na gawan ng tunog o masasabi ho nating kanta itong Psalms ito. Yung pala yung simula. Kaya kung bakit na ipagkaloob sa ating community itong Psalms 84. So, dito rin mga kapatid, nais ko rin po na tuwagin yung aking anak kasi nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil sa naging pagpapala itong pandemic eh. Masasabi kong sa akin, marahil din po sa Kanya kasi ngayon po siya ay ginagamit ng ating Panginoon. Yan, Brother Nico. Thank you, Lord po. Gusto ko lang po i-share yung word na desire po na sinabi po ni Pastor Tony. Kasi ang ibig sabihin po ng desire is a strong feeling of wanting to have something or wishing for something to happen. Yung nabanggit nga po ni Pastor Tony na nagamit po ako sa technical po is kasi dati po, yung kung natatandaan nyo po, si Tita Ria po is cellphone lang po yung gamit niya. Na yung every time na may may sharing po na pinapadala po kayo, is tinatapat niya lang po dun sa another phone. Bali, parang pinapatong niya lang po, is hawak-hawak niya po yung phone. And yung lineup po ng kanta is nakakita niyo po sa baba, is naka-laptop lang po. Eh matagal ko na rin po kasi naisip, and may konting nakikita rin po ako sa social media na may mga nag-i-streaming po na ginagamit po is laptop. And yun po, one time po, gabi po yun eh, parang nag-usap-usap po kami na i-push na po namin yung ganong streaming po sa laptop. Kami po nila Tita Tata sa labas. And yung the day after po na nakita namin kung paano po siya ginagawa, eh, sinabi na po namin kay Tita Ria na gawin po yung ganong style po para madali na lang po is para maging smooth na lang po yung flow po ng pag-iilala. Lawak, ano? Talagang napakapalad nating lahat ngayon dito sa ating community. So, salamat sa ating
Panginoon. Yan. Sige. Yan, ano pa yung ginagawa sa'yo pala ni Lord? Spiritually ginagawa po sa akin is yun every time nga po, kasi ako po yung nag-ooperate. Yun, thank you Lord po. Unang-una po sa lahat, yung gumigising po ako ng maga na. And syempre po, morning devotion na rin po is nakakapakinig na rin po ako ng Word of God po. Everyday po yan. Wala pong pahinga. Tapos sa hapon po is prayer meeting naman po ng mga youth. Thank you Lord po. Nagpahinga lang po siya dahil nagkaroon ng na-enjoy po yung aking anak. So ganun pa man, purihin pa rin po ang ating Panginoon at napakabuti at napakabait pa rin talaga ng ating Diyos. At sama-sama ho kami rito para palawakin ang ating gawain ng ating community. Yung the blessing of design. Sa atin din po, magkaroon din po tayo ng pagnanasa, higit din na makabahagi ng salita ng ating Panginoon. Maraming kaparaanan para tayo po'y gamitin ng ating Panginoon. Kung ikaw po ay umaawit, share mo. Kung ikaw po ay marunong tumula, ibahagi rin natin para sa kaluluwalhati ng ating Panginoon. Yan yung aging gawin na natin maging design ngayon sa ating Panginoon. Pangatlo po, at itong panghuli, tinatawag ho natin na the blessing of depending. Pagpapala na tayo po ay laging magtiwala sa ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Tutuwa ho po kasi ho dito, totoo mga kapatid, sa ganitong gawain at sa templo ho ng ating Panginoon, tinuturuan ho tayo na laging manangan ho sa Kanya, magtiwala. Kaya nga ho doon sa Jeremiah 17, verse 7, pinagpapala ng Panginoon ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. At sa Romans 10, verse 11, hindi pala mabibigo ang mga taong nananalig at nagtitiwala sa ating Panginoon. Maibahagi ko lang po, nung hindi pa po nakakagraduate yung panghanay kong anak, una mo pa sa lahat, mayroon pa po kaming anak na panghanay. Ang pangalan po niya is si Jed Emmanuel. Frontliner po siya. Nasa PLDT po siya, tawagan nyo na lang. So, salamat sa ating Panginoon. Nung siya po ay nagkolehiyo, siyempre, pag college na talagang, lalo na pagdating sa pananalapi, sa pagbabayad ng tuition. Pero salamat sa Panginoon, ang totoo niyan, ang sister wife ko, laging parang nababahala. So, minsan tataka siya sa akin, parang easy-easy lang lagi ako. Kasi ako bilang isang manggagawa ng ating Panginoon, pinangahawakan ko yung salita ho ni Lord Totoo yung pagpapala ho ng Panginoon, lalo na sa Awit 37:25, matanda na ako mulang pagbabata sa talambuhay kay walang napabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya ang kanyang anak ay maging hampas lupa. So nakatapos po yung aking anak kasi ang ating gobyerno na maging presidente po yung si Duterte, mga kapatid, meron po siyang pinalabas na yung State University. So salamat at pabilang po yung aking anak. So sa salita, yung tuition po niya ay libre. So salamat. At ito rin po naman, ang aking po rin anak ko ngayon ay nag-aaral na rin po ng kolehiyo. Siya po ay nag-aaral sa TUP. So, yan. Wala rin po siyang bayad. Scholar? Yeah. So, salamat sa ating dahil sa State University rin po ang TUP, mga kapatid. So, ganyan po ang mga lingkod ho ng Panginoon. Talagang hindi Kanya pababayaan. Totoo, magtiwala lang po tayo. Naalala ko lang po yung pangyayari. Gusto ko lang pong balikan. Higit na lamang, bagamat wala na ho yung ating kapatid na ito, si Brother Celso. Naalala ko siya lagi, lalo pagdating sa pagtitiwala. Nung panahon na sila po ay nadistino sa Laguna o San Pablo, so buntis po yung kanyang sister wife, Sister Lisa. So yung panghuli ho nilang anak, siyempre Sister Lisa po is malusog
Salamat sa Panginoon. Nagkaroon ng insidente na hindi maiwasan. Siya po ay sinugod sa ospital. Dahil po, kala nga mga anak na, ang nangyari ho is tumaas po yung kanyang BP. So naggrabe po yung ating kapatid na ito. Medyo risk o delikado po yung kalagayan ng ating kapatid. So ngayon, ang nangyari po nasa ospital na ho sila, si Brother Celso po kinausap ng doktor at sinabihan siya na at tinapat ng doktor kung ano yung pwedeng mangyayari. Sabi ho ng doktor sa kanya, Sir, medyo delikado po yung kalagayan ng inyong asawa. Sino po ang gusto niyo pong iligtas ko? Siya o ang inyong asawa, ang anak mo? So, siyempre, kung ikaw ho yun, para bang hindi ka kagad makakasagot. So, nag-isip muna ang ating kapatid na Brother Celso ng panahon na yon. Pero ang tapang po ng ating kapatid na Brother Celso, ang sagot niya po doon sa doktor, hindi, mabubuhay yan, parehas niya. Yung asawa ko at anak ko, parehas mabubuhay yan. May tiwala ako sa Diyos. So salamat sa Panginoon. At ito nga po yung kanyang panghuling anak. Ito pong si Andrew. Ngayon po, thank you Lord at ginagamit po ng ating Panginoon. Lalo-lalo rin po yung kanyang pong mga anak. Salamat sa ating Panginoon. Kaya tayong lahat mga kapatid, bilang tayo ng mga tinawag ho ng Panginoon, hinikayat ko po kayo na tayo po ay laging dumalo sa pagtitipon ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga dun sa Hebrews 10:25, huwag nating kaligtaan ang ganitong mga pagtitipon. Gaya ng ginawa ng Yamang, nalalaman natin, nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. So, ano ba meron sa templo ho ni Lord? Sa kanyang gawain. Tatandaan ho lagi natin. Sa templo ho ng Panginoon, nandiyan po, binibigyan niyo tayo ng kapayapaan. There is peace. There is joy. There is love. There is provision. And there is protection. Kasi doon po sa verse 3, kung mapasin po natin babalikan, yung maya, yung mga ibon ho doon, yung layang-layang, nagulat nga ako, bakit? Siguro nakakapansin ho kayo, mayroong mga simbahan na mayroong mga nananahan o naninirahan ng mga ibon, mga kapatid. Yung sabi nga doon sa awit, di ba, yung sa huling, yung dwelling in, blessed are those who dwell in your house. How lovely is your dwelling place. Yeah. Blessed are those, di ba, who dwells in your house. Yung the Lord, God is a sun and shield. Yung sun pala, speaks of provision. And yung shield speaks of protection ng ating Panginoon. Kaya, yung pala, kaya siguro kung bakit marami palang pumupunta ng mga ibon doon sa templo ng ating Panginoon. Kaya tayong lahat din, kaya kung bakit sabi ko po sa inyo, inihikay ito po kayo, na patuloy ho tayong dumalo sa gawain ng ating Panginoon. Hindi nasasayang ang ating pagpapagal sa Kanya. Papuri, pasalamat ay binabalik po namin sa Panginoon. Thank you, Lord. Yeah. Meron po akong aawitin. Okay. So, salamat kay Lord. Ay, okay. Sige. Ito pong awit na ito, ibinigay po sa akin ni Lord nung panahon na nagkakagulo sa parting Mindanao. So, pinakita ho ng ating Panginoon kung sino po siya para sa akin at ngayon sinasabi ko sa inyo kung sino siya para sa ating lahat. So, ito po yung may nagmamahal sa ating lahat. Di mo ba alam, may nagmamahal sa'yo,
si Jesus, si Jesus. Di mo ba alam, may umiibig sa'yo, si Jesus, si Jesus. Siyang daan ng buhay at katotohanan, siyang pastol na di ka magkukulang. Siya noon hanggang ngayon at magpakailanman, siya ay si Jesus. Di mo ba alam, may tumitingin sa'yo, si Jesus, si Jesus. May kumukupkop sa atin. Di mo ba alam, may kumukupkop sa'yo, si Jesus, si Jesus. Siya Alpha at Omega, ang una at huli. Siyang dakilang manggagamot, siyang dakilang manunubos at tagapagligtas. Siya ay si Jesus, si Jesus, si Jesus, si Jesus ay nagmamahal sa'yo. Singida, si Jesus, si Jesus, si Jesus, si Jesus ay nagmamahal sa'yo. Sabihin natin sa ating mga katabi, mga kapatiran, si Jesus, si Jesus, si Jesus ay nagmamahal sa'yo. God bless and thank you, Lord. Sige, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Dakilang Ama, napakabuti niyo po sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, at ikaw po'y aming nakilala sa aming buhay. Totoo po na hindi kasayangan ang dumalo, Panginoon, sa iyong mga gawain. Ama, sa oras pong ito, tinatas ko po sa inyo ang aming mga kapatiran, especially po ang mga nakikinig, nanonood ng portion pong ito, Panginoon. Lord, abutin niyo po sila ng iyong palang kamay at pagpalain, Panginoon, sa lahat ng area ng kanilang mga pamumuhay, Panginoon. Pagkalob din po, Panginoon, higit po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Matalimang bagay po ito sa pinansyal, sa physical, lalong-lalo po sa spiritual na pangangailangan. Ganoon din po kami rito, Lord, sa Kompi, Panginoon. Patuloy niyo pong gamitin ang bawat isa, Panginoon, na kami pong mga manggagawa na rito, Panginoon. I know, Father God, ito po'y para mabigyan ka palagian ng parangal at maitaas ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, bless niyo po ang lahat, Panginoon, and cover us, Lord, with your most precious blood. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bye. Si Jesus, si Jesus, si Jesus ay nagmamahal sa'yo. Amen. Amen. Walang katulad ang pag-ibig niyo, walang katulad ang pag-ibig niyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo, walang katulad ang pag-ibig niyo sa amin. Walang katulad ang pag
pag-ibig nyo, walang katulad ang pag-ibig nyo. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Siksik-liklik, umaapaw, ang sa inyo ay ibibigay. Kung ano ang tinanim, siya nyo rin anihin. Walang katulad ang pag-ibig nyo,